So, sabi ko nga kanina, balikan natin yung project ko last month, na ongoing pa rin naman kasi hindi ko pa, nakuha ko na, ikakakuha ko lang ng e-card. So, isasubmit ko na sa RD. Pero ito kasi, itong project na to na may pagka-interesting na matututo kayo. By the way, this is Klein, Agent Klein and Agent Jen. So, nandito kami ngayon sa church nila. Nandiyan yung, hindi nakita. Pero ano yan, may civil dyan kasi nandito kami sa Barreto. Yan. So, anyway, yung project ko, yung nagpa-transfer ng title sa akin. So, self-adjudication with sale. Ang ibig sabihin nun, isa lang niya na heir. Kung maraming heir, kung marami sa magkakapatid, namatay ang parents niya, extrajudicial settlement with sale naman yun. So, since isa lang niya na anak, self-adjudication with sale siya. Ang ano nito, yung parents niya, sila yung nakalagay sa title. Namatay na sila 2018 and 2021. Okay, so magbabayad na tayo ng estate tax, di ba? So, ang nangyari sa US, sila nagkabayaran kasi parang silang nandun noon, si buyer at si sellers. Ano lang, papel lang. Hindi yung talagang Walang absolute sale. walang Parang legal ano lang, documents. walang legal document na involved. Ano lang, ano lang, simpleng ano, tapos nagkapirmahan, yan na Black yun. and white na ikaw tumanggap na ganitong amount. Matagal na yun, bago buhay pa yung dalawang mag-asawa. Ngayon, 2025 na, the buyer approached me na kung pwedeng i-transfer na nga. Nasaan yung sellers ka ako, namatay na. Yung mag-asawa, 2018, 2021. Hala ako, so paano yan? Sinong nasan yung title? Nandun naman, hawak naman na pala nila yung title. Yun nga lang, talaga transfer. Tapos, buti na lang yung kaisa-isang anak na heir, ni-recognize naman na yung sale na nangyari. So, in good faith naman. Mabait naman, mabait, namin ko na rin yung anak. Kasi, nung umuwi sa Philippines, yun nga, nag-meet kami sa lawyer, inayos namin yung totoong deed of absolute sale niya, deed of absolute sale. Yun. Yung self-adjudication with sale, I mean. And then, syempre, nung inasikaso ko, mahalaga, di ba, yung PIN number. Pero since patay na yung dalawang sellers, pinakuha ako ng estate team. So parang yung team nung buhay sila, inano na yon, tawag doon, chinek, di ba? Nung chinek yon, siyempre nung buhay tayo, may team number tayo, di ba? Nung chinek yon, mayroon ito yung number 1 na natutunan ko dito. Positive balance na tinatawag. Ano yung positive at negative balance? Sabi ko, so nandun na, binigay ko yung diba, tinawag ako. Ma'am, tapos may lumabas na lalaki. Yan. Ma'am, in-explain niya, ano yung positive balance, sir? Ma'am, yung seller ba nagbenta-benta dati ng mga properties? O yeah, I think may marami silang binentang properties, yeah. So, kasi nandun, nagbenta sila itong taon na to, CGT, DST, CGT. So, may mga listahan. Magkaibahan ng mag-asawa. Kasi iba yung team ng nilalaki, iba yung team ng babae. So, may mga naka-indicate doon na CGT, DST, pati doon sa sa asawa. So, ano po yan? Kasi first time ko ma-encounter. Kasi ma'am, bayad naman na to, sabi niya sa system, pero parang hindi rin niya ma-explain ng maliwanag bakit nagkaganon. Kasi kailangan daw i-close yun. Kasi kung hindi ma-close yun, ay kailangan bayaran ulit yun. So sabi ko,
Bakit babayaran ulit? Sabi nyo naman na bayad naman. Bakit nyo hinahanap yung resibo sa akin, tsaka e-card? Malay ko ba, sir, kanino nila binenta yan? And 19 kupong pa yan. San yung anak, imposibleng alam din niya yan. Kasi sa parents, transaction ng parents niya to. Ay, ano ma'am, siguro try nyo i-check sa RD kung kaya nilang tulungan kayo, ganyan-ganyan. So, sir, pwede kayang, sabi ko, since sabi mo naman na nabayaran, baka naman pwedeng ang tanong ko pala, kailan ba nangyayari itong positive balance na kung hindi, kapag hindi kami napag-provide ng resibo or yung e-car showing na nabayaran, ay kailan bayaran namin ulit? Kailan ba nangyari yan? Ako, ma'am, kung minsan mali yung PIN number na input, so sabi ko, mali PIN number, bakit nag-reflect sa mga pangalan nila yan kung mali yung PIN number? Ako, hindi naman siguro magre-reflect sa account nila kung mali yung account number. Ay, basta ma'am, ganun. So parang pinapaikot niya, tao may something, parang pinapaikot ata ako, parang yung tatanungin ko, parang gaganunan lang kami. Pinakomplicate lang. Oo, napapansin ko naman, hindi rin niya ma-explain. Magulo din, parang basta yun, minsan daw yung PIN number, kung may isang mali. Sabi ko parang doesn't make sense ako. So hindi lang ako nag-ano kasi paulit-ulit lang din naman yung anuhan namin. Yung question ko, yung dinagtan. So parang ano na lang. Alam mo na. Alam mo na. So sabi ko baka okay, ganito na lang. I-report ko na lang sa owner, ay yung sa buyer, sa client ko. Pero baka naman pwede bang i-check yung mga nandyan kako doon sa ONET. Baka alam nila anong transaction yan para ipahanap ko sa katiwala ng seller. Ako, okay naman, inassist ako doon. Pero isa lang yung sinabi, yung isa lang training sa akin, hindi training lahat. So, well, at the end of the day, tinanong ko nireport ko yun sa seller. Yun, pareho din kami ng pagkakaintindi na, Cindy, what's the logic behind? Sabi niya, na bakit magre-reflect doon kung hindi pa bayad? So, parang, we smell something. Off the record. So, yun. So, nag-ano rin ako sa RD if they can help me, but they can't dahil kailangan nila dapat magagaling sa akin yung mga details, yung title number, blah, 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 or else they cannot help me. So, I don't have those details, so, kailangan ma-close. So, sabihin na lang natin na iayos ko yung positive balance na yan. Okay. Mamaya ko na lang sabihin kung paano. Okay. Ha? Kasi kung hindi mako-close yan, hindi ma-close yung old PIN nila, hindi ako makakuha ng ST PIN nila. Itong PIN, kukuhanan mo kasi sila ng PIN kung patay na sila. So, ayan na. Estating ang tawag. Oo. Ayan, yung positive balance, okay? Tapos, yun na, so na-settle na ngayon, na-apply ko na sila ng estate tax, sila mag-asawa, kasi magkaiba sila, may estate tax si husband, may estate tax si wife. So, next, nagtanong na ako, kasi nagpapacompute ako, I'm in a hurry na to pay na the CGT, DST, estate tax. So, tinanong ko na sa ONET kung they can give me a computation how much yung estate tax na mag-asawa. So, tinignan na kailan namatay si sir, kailan namatay si madam. So,
mababa lang yung ano, yung selling price kasi mababa lang naman yung ano. Hindi ako yung broker po nito ha, parang matagal na daw, hindi ako broker, ako lang yung nag-transfer. So parang nagkabilihan sila noon ay 250,000. So yun ang naka-declare kasi maliit lang naman yung property. So para makita nila yung estate tax, titignan nila yung zonal value at the time of death ni sir, at the time of death ni ma'am. So magkaiba sila ng price. Kasi magkaiba yung kailan sila namatay. Or who knows, nung 2018 versus 2021, magkaiba na yung zonal value, di ba? Okay. So, chinek naman. So, walang, sabi, pag 5,000 lang ma'am, each. So, compromise penalty lang. O talaga ako? O ma'am, kasi less than 5 million naman to. Basta namatay around ng panahon na yan hanggang ngayon, basta less than 5 million. Since late ang filing ninyo, late kasi tagal nang namatay, ilang taon na, di ba? So since ilang taon na, kahit ilang taon na namatay basta late, naka-fix naman sa awa ng Diyos yung 5,000. So may bracket lang, depende sa zonal value at the time of death. So kunwari, kung mas malaki yung babayaran ng penalty, compromise penalty, basta 5 million below, 8 to 50, parang 50,000 lang. Since magkaiba sila ng taon, ano yung sinunod? Or Pag separate, dalawang babayaran mo yan. dalawa pa rin. So 5,000 kay sir, 5,000 kay ma'am. Okay. Oh, yeah. Yun. So 250,000 naman, di naman kami mabot ng 5 million plus, di ba? 5 million 1 peso. Okay? So yun. So compromise penalty lang binayaran and fixed yun. So, diba? Ang ganda. Ang ganda. Isa pa, na matutunan nyo, ang kinumpute sa akin ay for yung tax basis, di ba? So, nag-compute ako, di ba? CGT, DST. Yung una nag-compute sa akin, yun din ang computation ko actually. Kasi naka-inner lot siya. Yun ang computation ko, which mas mababa. That is around, I think, 2,000 pesos lang. Ano lang kasi yun, parang hindi pa formal ng computation. So, sinulat-sulat lang, sabi ko. Yun din ang computation ko kasi sa client. Nung pumunta na ako, iba na yung officer na nandun. So, nung nagpa-compute ako, tapos nag-print, buti na lang, sine-check ko lagi bago ako umalis. Sabi ko, tumaas yata. Tumaas nga, kasi naging 3,000 na yung zonal value. Sabi ko, sir, kako, bakit naging 3,000? Kasi inner lot yan. 2,000 lang po dapat. Kako. Ay ma'am, kasi wala naman nakalagay sa tax declaration na inner lot. So, laging ang rule of thumb, parang ang i-apply nila yung mas mataas na zoning, yung mas mataas na zonal value. Sabi ko, sabi niya, pwede niyo mag-contest yan, ma'am, gawa kayo ng sulat, ganyan, to contest, at sabi niyo doon, no, kako, magre-request na lang ako sa assessor's office, hindi na lang ako ng certification na inner lot yan, kako, dahil looban yan talaga. So, pumunta ako talaga sa assessors, sabi ko na, sana kako, pag gumagawa kayo ng ng tax declaration, sana nilalagay nyo kung inner kasi ito yung nangyayari pag nagkaka-transfer na ako sa BIR. Kasi this is the first time na nangyari po sa akin. May nangyari na rin dati. So, kumuha na naman ako doon ng certification na certifying that the location of the property is inner, blah, blah, blah. So, pinasa ko sa BIR. Sabi, ma'am, maybe after 3 days pa ito, ipapa-approve pa, ganyan. I'm not sure, 3 days or 5 days pa-approve pa. Paano kaya yan, kako? Magpe-penalty na ako kasi due date na ng DST. Kako. Kung gusto mo, mag-voluntary payment ka, bayaran mo na lang muna yung mas maliit kung gusto mo. Tapos, kung hindi ma-approve yung appeal mo sa inner, magdagdag ka na lang. Well, I'm fine with that. So,
nagbayad na lang ako. Nasa hospital pa si tatay nun eh. So, sa iba pa ako. Parang nandun ako nagbabantay sa kanya. Tapos, ay, penalty na kami. Yan. Kaya bago ako umuwi sa iba, naghanap pa ako ng bank. Kasi one day na lang, penalty na. Lagyan ko ng bank sa iba. So, yun. Kaya first time ko yung mga ano ba yun? Commercial, ano ba yun? Doon ako nagbayad. Anyways, so nagbayad ako doon. Ay, sabi ko, thank you. Kasi kinabukasan, kung Penalty na. penalty na ako eh. So, nahabol ko naman. So, nung nabayaran na, yung estate naman, since, so CDT and DST lang yon, and yun nga yung certification fee, yung doc stamp, yun, nabayaran ko lahat yun. Pero yung estate tax, ayaw pa nila akong bigyan noon. Dahil wala namang penalty to mami, yan mo naman nabayaran mo, sabi lang sa ONET. Okay. So, nung nabayaran ko na, so submit ko na doon, ulit. So, binigay na nila ako ng, nung bumalik ako, di ba? Dala ko na yung mga resibo, yung mga pinagbayaran, photocopy, yan. Tapos tinanong ko na, ma'am, na-approve ba yung appeal ko for the inner lot? Na-approve naman, ma'am, sabi. Oh, thank you, Lord, kako. So, can I have yung computation for the estate tax? So, bayaran ko na, binigay naman. So, binayaran ko, binalik ko na naman yung forms. Ano na, for filing na yon, for e-car na. So, binigay ko na. Sabi ko, kailan ko mababalikan yung e-card? Ito na yung exciting part. August 18 ko kasi August 18 nila ni-receive yung buong papers. Complete, bayan na lahat, no? Receive nila for e-card na. Receive. Ma'am, balikan mo ng mga baka up to ng 1 month ma'am dahil ang daming pending. Number 8. So, ma'am, seriously, kako, minamadali ko yan. Kako. Baka naman pwede mong ilagay dyan, ma'am, kako, September 1 na lang, instead of September 18. Mabait naman, ginawa niyang 0 yung ginawang 0, ginawang 1, ganyan. No, September 11 ata. Kasi binago niya yung yung ginawa niyang 0 yung isa eh. I'm not sure kung anong number ha. Basta ginawa niyang 0 na lang para maging 1. Kaya sabi ko nga, ma'am baka naman sa file ko 1, sa file mo ganun pa rin. Hindi magtugma pa rin. Hindi ma'am, hindi ko naman nilagyan. Yan lang yung may hindi. Okay, very thankful ako, di ba? Pinagbigyan ko September 1. Binalikan ko September 3. Nabalik ako September 3. Ang tagal nilang hanapin. Para may allowance pa sa amin. Sabi ko, bakit kaya? Nawawala yung papers. Ang tagal. Tapos napansin ko, may dala-dala silang papel. Papunta sa taas. Ay, saan papunta yun? Nakabahan ako. Ngayon pa lang yata nila check, iaayos ka ako. Sabi ko. Tapos pagbalik, ma'am, kaka-approve lang. Dala-dala niyang paper, ma'am, kaka-approve lang ng, ito na ako medyo nainis na ako. Ma'am, kaka-approve lang ng inner lab niyo. Ma'am, hindi ako. Sinabi na yan sa akin na na-approve bago ko pa nasubmit lahat. Ako, sinabi ng approve, kaya hindi na ako nagbayad ng extra noon pa. Ako, nung binigay ko po yan sa inyo, sinabi nyo na balikan ko na lang this noong September 1. Ma'am, ngayon pa nga lang na-approve, ito po yung pirma. Sabi niya. Ito yung pirma. That day, that time na nandun ako, 4:30 na late na pumunta doon 4:30 yata. Doon pa lang niya pina-approve. Ibig sabihin,
na-pending siya. Bakit hindi nila ginalaw? At saka, ang naiinis ako doon, huwag naman nilang sabihin na doon pa lang na-approve. Kasi noon pa, sinabi na lang approve. Yeah. Parang, Okay na. ang naiinis ako doon, parang, what are you trying to imply na parang hindi ko alam yung... Siguro kala nila, first time kong gawin. Parang, Parang, hindi mo alam at yung saka, ginagawa. sabi Wala ko, kang idea dun sabi sa- ko, kasi iba yung nagdala dun sa taas. Itong nagdala na to na babae, siya din yung nagsabi sa akin na, Ganun siya kami siya. maybe, di ko alam, hindi niya matandaan or what. Yung babae na nasa loob, yung releasing ng e-card, sabi ko sa kanya, ma'am, di ba ang e-card dapat within a week? Within a week lang? Kako, dati nga kay Duterte, nirereklamo ang mabis kay Duterte dahil doon nagkaroon ng hotline magreklamo, di ba? Talagang gusto niya pabilisin lahat ng documentation, yung process. Kako, oo ma'am, pasensya na ma'am, tawagan kita pag okay na, okay na yung number mo, ganyan. Tapos September 3. I'm not sure kung tinawagan niya ako kinabukasan. I'm not sure kung may text ako eh. I'm not sure kung kinabukasan or the following day na pwede pick up ng e-card. Kasi ang pa niyan dati, mambalikan mo na lang ng mga sa Friday. So, ibig sabihin after 5 days ulit. Pero hindi naman siguro abot dyan na. Totoo nga, hindi naman na umabot doon. Kasi, nung nandun ako, nung sinabi ko na, nung dapat kukunin ko na yung e-card, nung nagreklamo na ako, parang the following day or next day, na-release naman. O di ba? Ano pala naman kadali? Kung gusto mo Kailangan i-push talaga ng Oh, guys, may ganyan ba kayong experience? So, yun yung natutunan ko sa experience ng pagta-transfer ng title na to. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina, na habang buhay pa yung owners ng problem nyo ngayon, bilisan nyo nang i-transfer sa pangalan nyo. Kasi, buti ito mabait lang yung anak, very cooperative, and ang kagandahan nito, hawak naman na nila yung title, yung buyers ko. Okay? So, yon. May tanong kayo dito. Wala naman. Diba? Very interesting yung past due balance, tapos yung estate tax, yung inner lot, na pwede mong i-contest yun. Tapos yung experience ko sa e-car na dati, mahaba na yung 2 weeks, ngayon ginawa kong 1 month. Diba? Kesyo ang dami daw. Naku po! So may natutunan. Yeah. So guys, maraming cut ito. Dahil, alam mo naman, mga friends natin, sila. We love them. It's Diba? a very interesting topic. Oo. Kaya nga, kung hindi, marami tayong matutunan kung hindi simple transfer yung gagawin natin. Kaya gusto ko simple transfer lang kasi hindi siya stressful, kasi nakakapagod yun. Kulang yung professional fee ko para magpabanat ng mukha. After all the stress. Yeah, hindi na siya worth Yung it. stress na ibibigay ng Okay, guys. Kung meron kayong similar experience or mayroon kayong mas madugong experience, pwede nyo i-share sa ating comment section. Ayan. Kung meron pa kayong gustong topic for our kwentuhan next time, midnight. Try naman natin midnight. Kasi na oras na 11:15 na pala. Ay, naku, nantok na. Kailangan natin umuwi. Thank you so much, Jen. You're Dahil welcome. pinahiram mo ang magandang venue na ito. And thank you, Klein and Honey May, sa treat na Sa dinner. Sa harap ng dinner. Sarap kasi nakabenta ko yung si Honey May, nagtatago. Okay, guys, don't forget to like, subscribe, and share. Till next time. Bye! Bye.